Marcos magnanakaw. Marcos magnanakaw si Marcos. Sabi ni Saldico, ang isa lang na inutos pa lang sa kanya, partial pa lang, 100 billion pesos ang kinulimbat at dinurobo ni Marcos. Direct order from the President. Na isang retiradong general na magpapahayag ng kanyang salubin in behalf of the retirees. Si General Daos po ay nanggaling sa serbisyo ng pansiguridad. For almost 40 years ang kanyang serbisyo. Magsasalita po siya, pero bago niyan ay mag-ingay tayo upang magsimula ang hudyat na ang panawagan ng taong bayan ngayon ay Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Go! Maringay po tayo! Sambayanang Pilipino, Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! At ang ating awitin para kay Marcos ay Marcos magnanakaw! Marcos magnanakaw! Marcos magnanakaw si Marcos! Sabi ni Saldico, ang isa lang na inutos pa lang sa kanya, partial pa lang, 100 billion pesos ang kinulimbat at dinurobo ni Marcos. Direct order from the President. Wow! Paimbestiga ka pa. Ikaw pala ang mastermind. Ikaw pala ang tinatawag na bantay sa lakay. Kasi sabi ni Saldico, bago siya mamatay at alam niyang papatayin siya, ay binalikan niya ang kanyang konsyensya. At ang sabi niya, bago man ako nila mapatay, ay isisiwalat ko ang katotohanan na ang punong salaring kriminal na nag-aaktong mastermind pero mapagkunwaring nag-aarte-arte at nagdrama-drama na inosente, walang iba kundi si Marcos Jr. Kaya ang sagot ng taong bayan dyan, Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! At para maintindihan din natin ang saloobin ng mga retiradong nagserbisyo sa ating bansa at pati ang kanilang mga pensyon at buwis na inialay sa gobyerno ay ninanakaw pa. Walang hindi magagalit sa korupsyon. Corruption is an enemy of every Filipino. Pero higit na nakakagalit ito kung ang pasimuno ng korupsyon ay mismo ang presidenteng sana ay tagapagtanggol ng interes ng kababayan natin at buong mamamayang Pilipino. Subalit ngayon ay bulgar na. Si Marcos Jr. ang mastermind sa mga nakawan at malawakang pandarambong. At ito ay hindi na mababawi sapagkat ito na ang iginuhit ng katotohanan na ang mga sapantaha at mga iniisip ng mamamayan all along ay totoo. Kaya pakinggan natin si General Daos at pagkatapos po niya, babalik muli si Tatay Ben Ranque. Pero November 16, 17, and 18, occupy EDSA upang lumayas na ang anak ng diktador na magnanakaw at pasimuno ng pangungurakot sa kaban ng bayan. General Daos,
ang iyong saloobin in behalf of the retirees. Magandang gabi sa inyo mga kababayan, kapwa ko Pilipino. Alam niyo po, galing pa ako ng Region 1, kay Ilocanohan ko, Apo Presidente BBM Marcos. Marami sa akin ay galit na kababayan ko kung bakit daw ako kinakalaban ko si BBM. Hindi ko siya kinakalaban. Pero against ako sa kanyang mga patakaran, lalo sa pagnanakaw. Yung revelasyon ni Saldico kanina, ko lang na pumunta ko ng Region 1 para umatin talaga ng Black Friday rally protest dito. Pero wala pa yung revelasyon ni Ko. Nung makita ko sa social media at sa mainstream media, na po, una, pagkalam ko ay artificial intelligence. Kaya nagtanong-tanong ako sa aking mga kasamahan. May mga kasamahan po ako na nagtanong ako mismo sa DILG, doon sa mga kasamahan ko dati. Sabi nila, hindi sir, mukhang legit. Mismo kasi sa Facebook din, sa Facebook mismo, sa account ni Saldico na lumabas, pati yung mga listing ng mga projects na yung pala, kaya pala medyo parating iniiwas ang issue, parating iniiba. Tama sa aking suspetsa, sa aking damdamin na ang tawag ko hindi mastermind Grandmaster. Wow, Grandmaster Grandmaster. Grandmaster of Plunder. Grandmaster si Ferdinand Marcos Jr. Yan po ay hindi salungat sa revelation ni Saldico. Sabi niya sa kanyang video, bago man lang ako mamatay, alam ko, ipapamatay na ako. Papabaril daw ako. Siyempre, meron din siyang intelligence information. Ang akala niya, we will take care of you. Don't go out of the Philippines. Talagang sinadya pala. Napalabasin siya. Yung pala, ngayong nalaman niya, idimanda na siya. At saka, ipapapatay siya. Nagsalita na siya. Tinuro niya ang kanyang mga kasabwat. Si BBM Secretary Pangandaman. Si dating Speaker Romualdez. Saka si Bersamin, yung anak niya, na nakatalaga sa Office of the Executive Secretary. Si BBM, 100 billion pesos ang pinapaset aside niya na ibondohan para sa appropriation na ang program. Yung pala, yan, maraming, yan, isa yan sa flood control project na pinaglalaanan na pagkukuhanan nila ng pera, yung pala, kaya maraming ghost projects. Yan ang naging sanhi, pinarusahan tayo, pati tayo nadadamay, pinaparusahan ng Panginoon, ni-reveal ng Panginoon mismo ang kabututan itong mga mandarambong na politiko, itong mga congressman, senador, ito pa, ngayon, si Senator Gatchalian. Nagbigay siya ng komento sa video ni Saldico. Sabi niya, huwag daanin sa video.
kailangan humarap daw siya ng personal sa Senate Blue Ribbon Committee. Sa nangyari, wala akong tiwala na sa Senate Blue Ribbon Committee na headed by Senator Lacson. Kaya para panay din ang iwas na matuntun kung sino ang pinaka-Grand Master. Sino ang Grand Master? Si Marcos! Marcos! Yan ang katotohanan na nilabas ni